So ayun, may Toyota Vios ulit tayo na dumating. Yung code niya is P0012. So BBTI din mga sir ang naging error ng dual BBTI natin. Simula nung nag-vlog tayo ng dual BBTI na may error na P0012, may dumating sa atin ngayon at nag-request siya rito na gawa natin ng content ulit, no? So ito mga boss, napacheck niya na rin to. Hindi naman daw nakuha yung problema. Ngayon hindi ko na in-scan kasi alam na ni Bossing yung code nitong kanyang BIOS na P0012. Ngayon ang pinunteriya ko agad, tinignan ko muna kung may supply itong wiring niya o harness dito sa BBTI. So okay naman. Ngayon ang sinunod ko naman yung kanyang BBTI, chinek ko. Dito mga boss, pwede nating i-test to sa 12 volts pero wag nyo ibababad ng kuryente. Dapat ito pagka sinuplayan mo ng 12 volts, pipitik po yung pinaka piston. Yan, yung pinaka valve niya yan sa gitna. Ito nangyari kay boss dahil sa makapal na rin yung oil sludge niya, nag-i-stack up to lalo na pagka barado rin yung filter. So ito mga sir, hindi ako basta-basta nagpapalit agad. So tinitingnan ko pa kung mabubuhay pa natin yung mga itong solenoid. Ito papakita ko sa inyo kung paano mag-test. Dapat ito pag sinuplayan natin ng 12 volts ay pipitik po tong piston kung maglalaro, no? So ni-request ni sir kasi baka kasi mangyari din sa inyo, hindi na gumana tong solenoid, papalitan sa inyo ng buo, pero kaya naman nating i-recover pa tulad nito. Ito mga boss, yung isa nilinis na natin to. Ayan, dapat ganito. Ito kanina dalawa to ayaw gumana talaga. Ito yung luma. Sobrang dami po ng oil sludge, naninikip po yung piston yan. Ito, tingnan nyo mga sir. Ito nalinis ko na, na-recover ko pa to mga sir. Ito may supply tayo na wire. So gumamit lang ako ng battery cable papunta sa battery. So tingnan nyo mga boss. May tagahawak pa. Ito na yung nalinis ko mga sir. Pagka naka-encounter kayo na tinest nyo na ayaw gumana, huwag nyo muna kagad palitan. Maaari pa pong mabubuhay natin to, marirecover natin. Kasi minsan yung piston nito naninikip lang dahil sa oil sludge, no? Tulad nito, nalinis ko na, ganyan dapat po yung function yan. Yan. Kung makikita nyo yung piston, ayan, no? Yan. Ngayon susubukan natin tong luma na hindi ko pa nalinis. Ganon din to dati, ayaw gumana. Yan, supply ulit natin. Tingnan nyo mga boss, magmasdan nyo. Wala. Ayan, nakatest tayo. Punan mo nga to sir. Ayan, tinitest natin. Wala, ayaw pumitik yung piston mga boss. Ayan o. Ayan mo nga sir, ganyan sir. Ayan. Hindi po gumagalaw yung piston. Kaya po nagkakaroon ng fault code na P0012. Ngayon gagawin natin mga sir, gumamit lang ako ng carb cleaner o di kaya contact cleaner. So ang ginagawa ko rito, sinusundot ko muna ng screw. Yan. Ginagalaw ko muna itong piston. Tapos gagawin natin, i-sprayhan natin. Napakamahal po kasi yung BBTI na ganito. Playan ulit natin. Tingnan nyo mga boss ha. Yan. Yan, gumagalaw na siya. Nabuhay pa natin sir. Okay pa sir? Oo. Hindi, doon ka idol. Hindi. Ito, ikaw Tagalog. Para malinis natin. Yan. Nabuhay pa sir. Yan, dapat ganyan yan. Lapit pa doon. Yan.
mawawala na natin yung fault code nito. Thank you. Saglit. Ayan. So, ayan mga boss, sana nakapag-share tayo. Pagka tinesting ng mekaniko nyo at alam nyo maraming oil sludge, subukan nyo munang sundutin tong piston mga boss, tapos cleaner. Yan, si sir kasi nag-request sa akin ito na gumawa kami ng content para dito. Tama yan. Para hindi mapalitan agad. So ngayon, bakit nga ba nag-i-stack up yung mga solenoid natin? Dahil sa oil sludge, no? So ang gagawin natin mga boss, lilinisin din natin yung BBTI filter nito sa loob. Kaya naman siya nag-stack up dahil hindi nakakasupply ng langis dito sa piston natin sa BBTI solenoid. Ayan, so naka-recover pa ito. Ayan, oh. Positive negative lang gagawin nyo mga boss, tapos pitik-pitikin nyo lang. Ayan, ganyan dapat yung function niya, no? Yan. Yan, dapat ganyan. Yun, okay. Kanina ayaw gumana tong dalawa dahil nag-stack po yung piston. Ayan mga boss, ha. Ito yung BIOS ni sir. Ayan. So mamaya pabubuksan ko to para malinis natin yung filter. Tapos observe ulit natin yung code na P0012. Ayan, tinatanggal ko muna ngayon yung ating camshaft cap kasi dito nakalagay yung BBTI strainer natin. Kanina rin mga boss, bago ko pala i-check up to, ay napansin ko rin na nagbi-blink yung kanyang oil indicator. Yun po ang sinyalis na mahina yung bomba ng langis nito or barado yung kanyang oil strainer ng oil pump. So isusunod ko rin ibababa yung crankcase nito mga boss para malinis natin yung kanyang oil strainer para gumanda talaga yung supply ng kanyang oil pump. Kasi mag-i-error din talaga to yung ating BBTI pagka mahina rin ang supply ng ating langis, no? Andiyan na yung moment. Ay, barado. Barado yan. Kulay itim. Momento. Ako boss. Flash ko. I-flash ko grabe ko siya pala ko doon. Kotik-kotik mo. Yan, nawala na ng pag-asa si sir sa code niya. Stack up yung mga solenoid, baradong filter. Yan ang gagawin natin ngayon mga bossing. Ayan, ayan. Ayan, barado. Barado. Paano makapag-supply ng langis sa BBTI yan? Puro isaksak mo yung hangin. Kanina hindi mo makilala. Yan nagkaka-cause ng stack up ng solenoid ko. Engine. Hindi na niya na-lubricate yung piston. Pagkatapos nating linisin yung BBTI strainer ay isusunod ko naman po yung oil pump strainer para maganda na po yung supply ng kanyang langis mga boss. Yan po ang dahilan kung bakit nag-i-stack up yung BBTI solenoid natin pagka mahina ang supply ng langis dahil doon sa kanyang oil sludge.
Kaya lilinisin po natin mga sir. Yan. Linis na. Ito naman mga sir. Ito ang puti-puti naman. Ito. Kailangan malinis yan. Sobrang dumi. Yan o. Para alam nila kung paano magkabit. Yan, ganyan lang pagkabit ng filter. Dito dadaanan lang isang idol. Dito. Papasa niya rin sa kabila. Sa isang BBTI. Dito yung pasok mo lang lalabas dito. Dito rin kaya pagkabarado siguradong check engine. So ayan mga boss, medyo ginabi kami, in overtime ko yung BIOS kanina na nilinis natin yung BBTI filter at saka yung solenoid. So may napansin pa ako sa kanya kasi na nagbi-blink din yung kanyang indicator ng langis. So sabi ko, i-advise ko siya na linisin na rin namin yung oil pump strainer kasi barado. So ito nga, binubuksan natin mga boss. Ito na. Medyo in overtime lang namin to kasi nakikiusap si bossing na magawa agad kasi kailangan niya ng service. Ayan, tinanggal, ilawan mo yung timing cover. Tinanggal namin to. So ito yung oil pump ng BIOS natin. Ayan, sobrang dami rin yung oil sludge. Tapos ito ang napansin namin mga boss. Ito kasi yung oil pump na to, dito nakakonect yan. Yan. Tapos ito yung pinaka-filter niya. Ilawan mo idol. Yan. Ito yung pinaka-filter. Barado po yung strainer na yan. Wala nang butas. Ito. Makikita ba? Okay. Kita. Ito mga sir. Yan yung strainer na yan. Tapos papalitan din natin yung o-ring na to. Oil pump o-ring. Ngayon tatanggalin natin si crankcase para malinis na rin natin mga sir. Sobrang oil sludge po. Napansin ko kanina pag naka-idling siya, nagbi-blink yung yung indicator ng langis. Pag nire-rev mo, namamatay. So sabi ko, kapos to sa langis yung higop natin ng oil pump. Yun nga, sinuggest ko si sir na ibaba namin yung oil pump at saka yung crankcase para malinis. Ito yung pinaka strainer niyan mga sir. Ayan barado. Yan. Ayan. Ayan kita nyo naman yan. Yan, kiniskis natin. Ayan, lumitaw na yung yung screen idol. Ngayon tatanggalin namin ditong crankcase para malinis na rin. Tapos mahugot namin yung strainer na to. Mahaba to mga sir. Hanggang dito po yan. Yan, tutuklapin namin to yung crankcase na yan. Matrabaho nga lang po. So ang daming kinakalas. Yan mga boss. Taas dito. So, ayan idol, kalasin natin. Makakalas ba natin yung crankcase ngayon? Oo. Sige, tuklapin na natin. Basic yung Okay. Ayan mga sir, overtime. At kasama ko na naman si Idol Jervin. Ayan yung fighter talaga natin dito sa mga gitong trabaho. Ayan, panibagong sharing ulit tayo mga boss. Eto na naman, walang kamatayang Toyota BIOS. Simula nung nag-vlog tayo ng P0012, BBTI ang error niya, ay may dumating ulit sa akin, taga Cavite. Ang nangyari sa kanya, ganun din,
may error din daw to, napaiska niya P0012 to, kaya sabi ko linisin muna namin yung BBTI strainer, tsaka yung BBTI niya nung yung BBTI niya ibababa ko rin, no? So dito napansin ko lang sobrang gaspang po ng andar, tapos nagbi-blink yung oil indicator niya. So, kaya sabi ko, iniisip ko rin na kaya nag-i-error yung kanyang BBTI kasi kapos ang supply ng langis. Eto nga nakita mo namin mga boss, binaba ko na kaagad yung crankcase kasi andun po nakatusok yung oil strainer tsaka yung oil pump, kasi sobrang dami po ng oil sludge ng kanyang makina. So isi-share ko sa inyo ngayon, Toyota Vios na naman to na 2016 na 1NR dual BBTI ulit. So kaya ingatan natin mga boss yung mga dual BBTI natin na magkaroon ng oil sludge na makapal. Kailangan i-maintenance talaga natin na maganda. Madami po kayong madaming maapektuhan pagka ganitong hindi gumagana yung ng maayos yung oil pump natin dahil sa oil sludge. So ngayon mga boss, nababa na namin si crankcase. Yan, pinakita ko naman sa inyo. Papakita ko sa inyo kung gaano kabara yung oil pump strainer niya. So ito na naman, Vios na 2016. So ito mga boss, yung oil pump strainer ng Vios yan. Sobrang barado. So in overtime na nga namin ng gabi to. Kung sobrang barado po. Tapos dito kasi nakakonek yan. Ito yung oil pump niya mga sir. Dito nakasaklob po yan, oh. Yan. Pag barado yung strainer, hindi po makakahigop ng langis dito sa crankcase. Ayan, papunta po yan dyan. Yan. Hanggang dito. Yan. So ito nga, tinuklap ko na yung plug dito. Pinatuklap ko na yung plug para malinis, mabombahan namin. So gagawan ko na lang ng plug ulit rito mga boss, no? Kasi naka-plug yan dito, eh. Ayan, so ito ang gagawin natin ngayon para mawala natin yung check engine at yung pagbiblink ng oil indicator nya. Ayan, papalinis ko lang yung oil pump tsaka itong crankcase. Toyota Vios yan. Yan, ganyan kalaki trabaho pagka nagbara yung inyong oil pump strainer. So kalas po hanggang dyan yung crankcase, timing cover. So ayan, pinapakalas ko to mga boss para maano natin, malinis talaga natin yung loob na itong crankcase. Diyan, kalasin mo yan para malinis natin dun sa oil filter. Yan. So ito yun, alika dito. Ito kasi, ito yung oil pump. Dito yan ihigop ng langis. Ngayon barado kasi sa strainer. Kailangan natin malinis yung loob nito hanggang dito. Kikis-kisin mo to ng husto, ha. Okay. Tapos ako nabobomba niyan. Kaya binutas ko na to rito para mahanginan ko, mabomba ko ng hangin, tapos cleaner. Kailangan mo mapaputi, no? Okay, para mamaya pag isasalpak na natin mamaya yan. Tapos kiskisin mo yung mga gasket. Papalitan ko na rin to ng crankshaft oil seal. May tagas na, basang-basa kasi yung kanyang loob dito mga sir. Yan, malutong na yung crankshaft oil seal. Ayan, ito na yung update ng strainer natin. So talagang nilinis natin to ng husto mga boss. Eto, ayan, kita na yung screen natin, oh. Yan, ito yung screen. Malinis na, tapos papalitan ko yung o-ring nito, yung mga o-ring na yan. Yan. Dito kasi nakakap yung oil pump. Ito may butas sa gilid to. Dito papasok si langis dito. Dito dadaan yan. Ihigop si oil pump. To dito lulusot papunta sa taas, no? Yan, kaya nagbi-blink yung
langis natin dahil barado po yung strainer. So ngayon okay na siya, nalinis na talaga natin. Tapos hinanginan ko talaga ng husto para lumusot dito yung butas. Ayan, yan, may butas po sa gilid yan. Ito, itong hiwa na to. Okay, so titingnan natin pagka in-start natin to at kung magbi-blink pa rin. So ayun mga boss, tapos na yung BIOS natin, no? Na nilinis natin yung strainer. Ito mga boss, dati ayan, nagbi-blink yan yung oil indicator niya. So pag ni-rev mo, namamatay-patay, tapos pag nag-idling ka ay umiilaw. So ngayon, kaya umiilaw rin yung check engine niya, kinakapos din sa langis yung ating BBTI solenoid. So ngayon mga boss, start na natin, titingnan natin kung iilaw pa rin tong indicator natin tsaka check engine. Ayan yung mga ano natin, Warriors. Okay, hindi tuloy nakita yung pag-start ko. Ulitin ko na ulit. On, tapos start. Yan, namamatay na kaagad si oil indicator natin at saka si check engine. Ngayon mga sir, para talagang ma-prove natin na okay na, road test natin ng mahaba-haba ito. Matagal-tagal. Although 30 minutes na siya mahigit nakaandar. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang nililis lahat ng oil slot sa makina. So dito mga boss, inopera ko na si boss niyan. Kaso talagang kapos daw siya sa budget. Kaya yung talagang importante lang ang ginawa namin ngayon. So road test lang natin. So dito tayo. Road test lang tayo mga boss para ma-sure talaga natin okay na yung ginawa natin, no? Dati kasi umiilaw to kagad. Yung oil yung oil nito. Dito kasi ko nga uli yung cup nito kanina doon eh. Ha? Nakita ko na lumalangis doon sa ano. Tumatalsik na yung langis. Sa cup niya. Dati kasi pag-start na naka-idling, ilaw kagad yung ano, yung oil indicator. Kasi wala yung ingay niya, di ba? Oh, dati magaspang. Oo, magaspang na andar. Guys, road test na po ni Sir George. Siya natin, lamok eh. Sirado naman ito. Magkaroon ng lamok. Parang magtalsigan yung mga lamok. May ano. Bukyan mo din yan, John. Bon. Ito masyado. So ayun mga boss, road test muna natin ng mahaba tong ano, BIOS. Titingnan natin kung magche-check engine tsaka yung oil indicator kung babalik pa ulit. So sa ngayon naman ayos na. Dati kasi pag start mo pa lang nagbi-blink na yung indicator natin na langis, tapos lilitaw kaagad si check engine. Road test pa rin tayo. Hindi na umiilaw. Ayan, mga isang oras na rin tayong tumatakbo, no? Isang oras. Dati pag start mo pa lang nito, umiilaw na kagad yung ano, nagbi-blink na kagad yung indicator ng langis, tapos mamaya-maya susunod si check engine. Pagka mahina po kasi yung oil pump natin mga boss, or barado yung strainer, so magche-check engine din po yan. Kasi yung BBTI natin kulang sa langis na supply, kaya po yan nagche-check engine. So kanina pa ulit tayo nag road test. Ayan mga boss, hindi na talaga lumabas yung indicator ng langis at saka yung check engine. Ayan, so sisilipin natin. Dati kasi sobrang gaspang po ng andar neto. Akala mo may metal na kumakayod. Yun po yung timing chain na umiingay gawa ng sobrang hina po ng pressure ng engine oil niya dahil doon sa baradong oil pump strainer. So dito tayo sa harap. Ayan yung BIOS niya mga boss. Yan, simula nung nag-vlog tayo,
ng check engine sa BBTI, eto may sumunod na naman ulit. Dinala sa atin. Ayan, so matining na siya mga sir. Dati kasi sobrang gaspang po ng andar nito. Akala mo yung sira na timing chain, tapos lumalagatak nung umiilaw na yung kanyang indicator ng engine oil, no? So sobrang kapal kasi ng oil sludge nito mga sir. So ang pinasiguro lang natin talaga yung strainer niya at saka yung crankcase na mailinis natin ng gusto para bumomba ulit ng tama yung kanyang oil pump. Okay na. So na-solve natin to kasi ang nilapit lang talaga sa atin ito yung check engine ng BBTI. Nagche-check engine. So kaya nagche-check engine dahil nag-i-error nga yung kanyang BBTI dahil kulang sa supply ng langis. Hindi tayo magsasawang mag-share sa mga problema ng mga ganitong Toyota Vios. So ayan mga boss, sana nakapag-share ulit tayo sa issue ng Toyota Vios na umiilaw yung oil indicator tapos nagche-check engine. So kung nakakuha kayo ng konting idea rito sa pag yung trouble ng BIOS na to, ay huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba mga sir. So uwi na tayo sa shop mga sir, gumagabi na. Kanina pa to mga 3:30 na, tapos pinaandar namin sa shop ng matagal, tapos iba pa yung road test na ginagawa natin ngayon. Alright, woo! Tapos na mag road test. Bukas na. Tahimik na siya ito, kahapon ang gaspang niyan. Balik ng takip for release. Solve na yung problema. Tago mo. Alright, tapos na yung ating Toyota Vios. Ayan mga boss. Wala nang ilaw, wala nang oil indicator, wala nang check engine. So solve na tayo.